Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Come meet me in this paradise. Hello mga kakwentuhan, nasa 17th episode na po tayo at syempre kami po rin po ang makakasama ninyo ngayon para sa pagbibigay ng mga latest updates at mga kwentong dapat ninyong malaman dito pa rin po sa ating Kwentong Palawan. At syempre ito pong podcast na ito ay patuloy na ibinahatid sa inyo ng Provincial Government of Palawan under the leadership of our beloved Governor Victorino Dennis M. Socrates. Kung this month ay we are commemorating the Civil Service Month, next month, October, just few days, no, ay Cyber Awareness Security Month. Kaya Ano naman, let's talk about cybersecurity, Oo. cyber threats, and cyber safety tips. We have an expert here, our Yes. ICT expert, our very own Sir Richard De Los Santos. He's a computer programmer 3 ng ating Provincial Information and Communications Technology Program dito po sa Provincial Government of Palawan. Hi sir, salamat sa oras ninyo. Actually, maganda rin to no na mapag-usapan natin, maikwento natin sa kanila ang digital world naman kasi kumbaga ano na tayo We're in the digital age. yes, oo. Ayaw man natin sa gusto pero moving forward tayo papunta doon. Alright, so Oo sir, nga. ano ba ang in layman's term, pwede bang pa-explain sa amin or pakwento sa amin, ano nga ba ang cybersecurity? Ano yung sinasaklawan nito? So ang cybersecurity po is a set of practice po kung saan yun po yung practice na ginagawa natin para i-protect po yung systems, yung mga personal data na nakastored sa atin. And then para rin po na ma-prevent natin yung mga cyber threats attack na pwede. Kasi may mga cyber threat attack po tayo na which is ina-exploit po yung vulnerabilities ng system natin, nag-steal ng data, personal, sensitive information po. So, yun po yung practice ng cybersecurity is para ma-prevent natin yung mga cyber attack na yan. Kasi marami po tayong several wide range of measure para sa cybersecurity. Ito po yung network management. Sa network naman po, kailangan na secured talaga yung network natin. Hindi tayo basta-basta mapapasok ng mga attackers. Then, sa maliban doon, meron din po tayong pag-update ng mga software natin na sa up-to-date. Paggamit din po natin ng mga antivirus or anti-malware na tools. Yan. Marami po tayong ways para ma-protect po yung system natin dito sa Nakapagbigay na rin si Sir ng konting tips how to be cyber safe, di ba? And pwede natin, we can liken it sa pag-secure ng bahay natin, di ba? To make our home safe, we lock the doors kapag gabi na. And same thing with cybersecurity, no? We want our digital stuff to be safe. That's why we also take measures para maging safe siya. Like nabanggit nga ni Sir kanina, mag-install ng mga antivirus software, mag-update, and may marami pang iba. Lalo na po ngayon sa digital age natin, napaka-crucial po talaga ng cybersecurity na measure. Kasi pag naka-experience po tayo ng cyber attack, pwede po tayo maka-experience ng individual or group or an organization. Malaki po kasi yung significant na pwede niya magawa sa atin, lalo na po sa financial, sa reputational and operational harm. So, importante po talaga na secured tayo pagdating sa Lalo na sa mga government agencies din. Yes, oo. Pero hindi na rin pala bago kasi sa atin, di ba? Yung Yes. mga cases na nahahack, may mga Yes. kakilala tayo, Oo. nahack yung Facebook account. And then, recently sa mga news, may mga ilang government agencies din na nahack yung kanilang mga site. accounts or Oo. mga sites nila. So sir, isa-isahin natin ano-ano yung mga threats or ano-ano yung mga banta doon sa cyber space, no? In the digital advancement na binabanggit natin. may mga several types po kasi yung cyber threats. For sure po, siguro familiar na rin po kayo sa malware, yung mga virus, worms, yan. May worms din? May worms din may po. worms din pala sa digital Meron world. May virus. meron din pong spyware and ransomware. Okay. Yung mga viruses po, kadalasan nakukuha natin yan sa mga downloaded na pag nagda-download tayo online sa mga unsafe na link. So, possible pa na makakuha tayo doon ng virus. Then, yung virus na yun po pwede siyang mag-cause ng
pwede niyang ma-damage yung files, yung system, at pwede rin po yun yung gamitin ng hacker na parang way para ma-gain ng access doon sa device mo. Ay, mga times tayo nung mga nasa college, mga corrupted na mga file. Oo, kaya nga na-virus. Oo, parang sa na-virus, hindi na siya Hindi lang ma-open. pala tao ang nabavirus. O, minsan, di ba, parang nakaka-affect din siya sa mental health natin. Like, for example, kung napaka-need or, kumbaga, very important. Ang thesis mo, Yung nasa ano na files. yun. Oo, sa maganda na pag-uusapan natin yung cybersecurity. Sa provincial government, no, alam natin your office, the Information Communications Technology Program of the provincial government, no, is very active in supporting doon sa sa digital advancement ng mga ginagawa natin na trabaho dito sa Kapitolyo. So ngayon, ano-ano yung mga projects na nagmaterialize na hindi alam ng mga kakaibigan natin na napakalaking tulong nito, no, sa atin? So, nag-start po kasi ako dito 2019, pero ang pagkakalam ko po, way back 2014, nag-start po yung yung first project is yung PGPIS, yung Provincial Government Information System, na included po doon sa budget, accounting, and sa treasury. So, yun po na-divide po siya sa 3 modules. Meron po tayong sa budget and sa auditing and sa ATM transfer po. So, ang nagmaterialize po doon, ang pinakaunang nagmaterialize po doon is yung ang pagkaka-recall ko po yung sa treasury po talaga. So, yung treasury management system na yung pag-issue po nila ng resibo, pag-disburse nila ng cheque, nandun na po sa system. Then, sumunod po doon yung sa budget, yung nandun na rin po yung mga appropriation natin, mga capital outlay, yung mga summary of obligation, nandun na po yun po ay system generated na. Then, next po doon yung sa accounting, yung auditing na part naman po. So, kung familiar naman po kayo, meron tayong document tracking na ginagamit. Yes, so, lahat po ng pag-track ng sweldo. lahat po ng trail na dumadaan sa document tracking is galing po doon sa tatlong system na yun. Parang isa-search mo lang yung isa-search mo lang yung name mo, kung may name of payee or kasi ano yung salary particularly naka-name. So makikita mo na kung ano ng status. Sa inyo yon. Yes po. Wow, ang galing. Kasi usually behind the scenes sila. Behind the diba? scene, At least oo. ngayon nakikita na may mukha na yung mga nag-develop na mga programa that made our provincial government semi-automated. Since ginagamit na siya ngayon, nakakatulong na siya, 'di ba? Very helpful na siya. Sa paggawa ng mga system, like for example, in one particular system project, mga ilang months yan or year yan para i-spend, no? Minsan po nag-allocate po kami depende po siya sa scope ng system na kailangan nila. Dinidivide po namin siya phase by phase. So sa phase 1, kailangan magawa na namin tong certain transaction na to na meron kaming sabihin po natin na 2 months na timeline. Then kasama na po doon sa 2 months sa timeline na yun, yung discussion with the client po. Tapos yung design ng system. Kasi may nagdo-drawing board po kami from scratch. Simula po kami sa database design, system structure. Then, after po nung ma-finalize namin yung sa drawing board, saka po siya i-assign sa mga developer. Pero meron din silang, di ba sa atin meron tayong storyboard na tinatawag. Pag gagawa tayo ng mga audiovisual productions, sa kanila meron din silang parang design or graphic design para ma-visualize kung ano in particular na gagawin. Kasi may mga iba't ibang development method po kasi na pwedeng gawin. So, doon po namin ina-analyze kung anong approach po yung gagamitin namin. Yan. So, Hindi siya madali, no? Oo, Mahirap talagang, siya. technical skill. Aside from technical, and parang kailangan mo rin ng creativity, no? Di ba? In some way, para at least ang pinaka-challenging kasi po sa part na yun is yung sa user interface. Pagdating sa user, Not friendly user kailangan po, pag pinakita mo yun sa user, hindi siya magugulat na gano'n yung gagamitin niya. Hindi complicated Opo, gamitin. ganun. Tama. Napaka-importante ng papel ng mga ICT Yes, oo, experts natin. in the digital age They natin. make the work efficient kasi Yes. mas mabilis. Ngayon, mabilis na pumapasok yung sweldo natin. Gusto natin yan. Salamat po. At saka, ang ganda, kasi, di ba, for example, syempre, when it comes sa financial system natin, mabilis ang transaction. Kumbaga, hindi na katulad ng dati na parang ang tagal ng proseso, manual eh. Ngayon, i-insert mo na lang, may mga keywords ka na lang na kailangan i-input doon sa system, matatrack mo na siya.
Actually po meron din po kami, way mga 2019 din po siya in-start development. Is yung web version naman po siya ng TMS. So ang tawag po namin din is TMS ATM transfer. So doon sa ATM transfer na yun, doon na po ini-encode lahat. Yung group ng payroll, tapos magkano yung sasahurin nila. Then magge-generate na lang po siya ng parang text file. Then yun na po yung i-upload nila sa ano, para automatic na po. Once na na-upload po nila doon, expected mo na may papasok ka talaga na salary na po. So, hindi na po siya yung parang ihahatid ba nila sa land bank. So, dito na po sila. Mabilis talaga yung proseso. Tsaka, ang laki ng papel talaga nila, no, ng mga IT expert natin. Sa kahit na anong lang, when it comes, no, sa trabaho, napapagaan. They make work easier. Yes, and faster. efficient. Oo, that's Pero the sir, term. sa advancement, we're talking about the advancement since very timely na pinag-uusapan natin ang cybersecurity, no? Pero alam natin, yung binabanggit natin kanina ng mga threats, no? Nababanggit natin ng mga threats, ano yung mga banta. So, yung ginagawa natin ngayon, prevention. So, ano-ano naman, how we prevent? Paano natin maiiwasan yung mga ganong mga banta or mga, sabihin na natin, mga risky. Kasi sabi natin, katulad, when we talk about financial system, if ever na magkaroon ng problem, malaking ano siya eh. Kumbaga, malaking problema siya. Magaan siya ngayon, sige, naiintindihan natin, smooth sailing tayo, free-flowing tayo. Pero pag nagkaroon ng problema, in just one click, bam! So, paano pa natin na ano yun? Yun po, mayroon po tayong tinatawag na parang, kumbaga sa atin, sa sarili natin, personal hygiene tayo na tinatawag to prevent illness po. May hygiene. Hygiene, di ba? So, sa cyber security po, meron din tayo tinatawag na cyber hygiene. So, Tandaan nyo yan mga kakwentuhan. Cyber hygiene. Cyber hygiene. Yung sa cyber hygiene naman po, parang set of practice po siya. Yun po ay regularly proactive po siya ginagawa. Parang maintain po talaga para alam natin na secured and healthy po yung system natin. So, Galing, no? Parang tao rin Parang talaga. tao rin talaga siya na kailangan mong aalagaan, i-maintain. So may mga maintenance din pala siya. Oo. may mga several po doon aspect para ma-maintain natin. Isa po yung pag-secure natin ng password. Iwasan natin gumamit ng mga repetitive na password po na 1, 2, 3, 4, yung mga simple. So, mas okay po na gumamit tayo ng mga complex na password. Oo, Then, alphanumeric. opo. Then, i-advise din po na siguro magbigay tayo ng time frame nga na within 1 month, kailangan next month magpalit na naman ako ng Dapat password. pala regularly O nagpapalit yan, ng sa lahat password, po mga kakwentuhan. nagpapalit dapat ho ng password. Oo, para iwas hacking iwas din. hacking. Maliban po doon, pwede rin tayo mag-set up ng MFA, which is yung multi-factor authentication. Maliban po sa password na ginagamit mo pang login, pwede ka pa mag-set up ng isa pang authentication, which is kanyari OTP na marireceive mo sa O yung email. mga OTP Facebook, natin. meron ng ganyan ngayon. Oo, and then yung messenger natin ngayon, di ba, meron na rin. Yun po yung tatawag na two-factor authentication naman po. Aside siya sa password mo, meron ka pang isang need para makadiretso. Ito, ang tanong ng ating mga kaibigan, kung pagpapalit tayo ng password, pwede ba siyang i-share sa partner o sa asawa? Asawa? Oo Kasi nga, di ba, kasi married nagiging kami ano eh. siya Pwede ba eh, yan nagiging i-share issue sa- siya minsan. Ako alam ng asawa ko. As much as possible po sana, personal talaga Personal. siya. Ganon. Para palang underwear yan. Oo. Huwag mo ipabayram kahit sa Oo, ipapahiram. So, napaka-important, no? Napaka-vital siya Oo. sa ano natin, sa pang-araw-araw nating May pamumuhay. huling tanong lang ako kay Sige, sir. sige, Is sir. there such thing as ethical hacking? Kasi di ba pag sinabi nating hacking, parang masama agad ang perspective natin pagdating sa hacking. Pero yun nga, may ethical hacking ba? Yes po, yung ethical hacking po is ginagamit po siya ng mga organization. Kanyari dito po sa atin, within government, nag-hire tayo ng mga ethical hackers. Sila naman po yung parang magsisimulate po sila ng cyber attack para makita yung mga possible na mga vulnerabilities po natin, mga network issue, or kung ano po yung pwede natin magawa para mas ma-secured pa natin. So sila yung mag-expose nun para at least sa mga, kung if ever may mag-attack man sa atin, tayo sir, tawag dito, So, kung may secured tayo. ethical hacking, may unethical hacking din na tinatawag pala. Yan na yan. Yung So, mga ang- nagpa-Gcash naman dyan. Yung pala, hindi mo na yun yung or tunay na kaibigan. nanalo ka. Okay, sige. Ay, wala na tayong oras. Ang ganda ng ano natin, no? Naging kwentuhan natin. Pero, sige sir, naku, bago tayo tuluyang magtapos, we'd like to congratulate sir. Oo nga, sir. Awardee Congrats si po sa sir. inyo.
At yung ating highest scoring individual sa cyber range ng Mimaropa. At yung ating, we would like to commend also our Provincial Information Communications Technology Program headed by our program director, Ma'am Agnes Alarilla. Ma'am, thank you so much po. And congrats po sa inyo Congrats kasi po sa inyo. top performing agency sila doon sa cyber range na isinagawa ng Mimaropa. So, ang inyong counterpart sa national ay ang Department of Information and Communications Technology, no? Yung DICT natin. So, again, naku, wala na tayong oras. Maraming salamat. Sir, huling ano na lang yung May pa-hashtag yan si Sir. pa-hashtag para sa ating mga kababayan na napapanood tayo ngayon. So, ito po yung hashtag lockdown your login and hashtag be cybersmart. Panalo! Be cyber smart. So, partner, your hashtag. Hindi na ako lalaban Hindi na sa rin tayo hashtag lalaban. ni Sir. Hindi na tayo lalaban sa hashtag. Ibigay na natin yung hashtag kay Sir. Sir, once again, thank you very much po for your time. At maraming salamat po. Naway patuloy nating i-secure ang ating mga cyberspace, diba? Ang ating digital staff. Ayan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Patuloy niyo po kaming sundan sa iba pa nating mga social media platforms. At syempre, patuloy pa rin po kaming nakikipagkwentuhan sa inyo para po sa iba nating mga updates at mga issues na dapat po nating bigyang daan. Dito pa rin po sa ating Kwentong Palawan. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin, Kwentong Palawan!